Hi guys! Hello everyone! Good morning! Amazing morning to all of you guys! Yes. Guys, breakfast tayo with black coffee. Kasi wala ako ng Philippine milk. So, ginamix ko yun sa black coffee ko. Kaya lang hindi ako nakabili. Kasi nakalimutan ko kahapon. Instead na papunta ako doon, ang ginawa ko, pauwi na ako. Ganyan ako minsan, makalimutin pa. And then guys, eto na yung, papakita ko na yung ginawa ko kagabi na ito yung kasaba. So, sweet potato and kasaba. So, pinagmix ko and then with, may kasama tong buko. So, hindi ko na pinakita. So, guys, tikman na natin yung aking homemade na kasaba. O, di ba? Ganun talaga. Parang may kamukha ang pag ano ko. Ayan, guys. Hindi na siya mainit. Nilagay ko sa rep para tumigas. Kasi malambot kahapon pag bago malambot. So, ayan. Tikman natin, guys. Mm. Guys, ito ay buko. Yang buko. Ang sarap. With black coffee, ang sarap niya. Teka. Yung ano ng kasaba. Ang tawag yan. Ay, hindi ko na makita kapon dahil busy na nga ako. Basta ganyan na lang ako ng ganyan ba. Nag-grind ko na lang siya kasi may oras ako, kumbaga, pipick up nga ako ng aking anak. So, mamadali ako. Then, yun. Guys, ang sarap niya. Kain tayo, guys! Yung sinasabi kapon, balik ko din. Nagmana-mana rin sa akin mga, sa akin mga sweet potato. Guys, gusto ko kasi magawa. Homemade, kumbaga ako talagang gagawa. Pwede naman bumili. Pero ayaw ko. Mas gusto ko yung akong gumagawa. Kasi syempre, alam mo, malinis. Malinis din naman yung gumagawa, syempre. Pero, gusto ko mag-waste ng time para gumawa nitong kasaba. Diba? Gusto ko akong gagawa. Kaya yung ginawa ko kahapon. Para sa akin, masarap na siya. Syempre naman, gawa ko di ba? Masarap. Guys, sorry pag ito, wala kain talaga ako. Syempre, lumaki ako guys sa probinsya na ganito. Lumaking ganito yung pagkain namin. Of course, meron naman ng rice sa probinsya sa Philippines. Pero marami kami ng ganito kasi syempre nagtatanim kami, nagsisipag kami para may makain kami. Kasi doon pag sa probinsya, parang pag yan ang ano mo, ganyan talaga mga pagkain na mahihirap, di ba ganun ang tawag. Dito sa Korea, meron ka mang ganyan noon, lalo nga na-miss ko nga ito, kaya nga ako gumawa. Dito, wala yan. Di ba dito marami nga mga sweet potato na tanim? Kasi dito, dead ma yan sa ating kasi minamalit. Pero, di nila alam yung sweet potato na marami palang benefits yun. Dati, akala ko lang ganun-ganun lang. Kasi, sabi ko, ito na lang kinakain natin. Yung pala, maraming benefits. Pwede nga yung pagkain kung mag-diet ka. In fairness, guys, ang coffee ko, it's me. Of course. It's me. Ako yan. Ako lang to. Ayun, guys. Guys, ikwento ko lang. Ang aking gulong, sasakyan ko. Nagulat ako. Once, naanuhan siya ng, ng, ano bang tawag nun? Tools bang tawag dyan?
kung sa Korean boot, napasakan siya. Pero nagtaka ako, guys. Although na meron ng construction dito sa may dinadaanan ko or sa paghatid sundo ko sa aking anak, meron talaga dyan. Ngayon, nagulat ako kasi natarugan siya ng ganyan, kahaba. Nagulat ako, sabi ko, paano nangyari yun? Pero sabi ng mga iba, sabi niya, ganun talaga na anuan daw siya. Pero sabi ko, parang impossible ba? Kasi sabi ko, makapal yung ang gulong ng sasakyan. Kung makapal pa yun, kasi brand new. Tapos ganyan lang, natarugan. Parang impossible. Sabi ko, hindi kayo nag-ilburo yung mga tao. Sabi ko, yung pinaglaruan ba? Kasi may ganun eh. Hindi natin alam din, no? Ang boko. Ayun. Kaya yon nakaraan, linggo, tumawag ako ng aking insurance para nga tanggalin yung Kasi, lalo na pumapasok ako sa work. At saka, pag once guys na meron ng problema sa loob ng sasakyan ko at makikita ko yan kasi nandyan sa harap. Makikita ko anong problema. Ito sa ganito, sa likod or back, ganyan, or front. Makikita lahat. Kaya, syempre aware ako lagi. Syempre ako nagamaneho. Kaya talagang kumbaga kung ano man yung ng sasakyan ko, talagang aware ako dyan. Hindi yun. So, hindi siya, at saka hindi rin ako pwedeng magtakbo ng mabilis, kasi may speed lang siya na pwede kang tumakbo ng ganito lang. So, syempre kasi bago yan, ko pa siya talagang, alam ko pa yung pasikot. Marami pa akong hindi alam. Siyempre yung basta nandun sa likod naman, kompleto naman siya, nandun lahat. Kailangan pag-aralan ko lahat yun kung anong dapat nun. Kasi alam mo naman, aminin natin mga girls, tayo, mga driver lang tayo, nagmamaniho lang tayo, pero hindi natin alam ang lahat-lahat, sa totoo lang. Pero kaya kong mag-check ng aking engine oil. Kaya itong engine oil, pag-check ko yan, mataas siya. So, mataas alam mo naman, pandaki ko tayo. So, yun. Kaya, pero pinapag-aralan ko kasi gusto ko matutunan ko lahat, bawat isa. Kaya pag nandito ng anak ko, so meron na akong katuwang sa pag-video, and then bawat isa aking pag-aaralan talaga. Kasi minsan kasi dito sa asawa ko, mahirap makausapin yan. Once may problema katulad nung napasukan natarugan ng yung aking gulong, tawag ako ng tawag, message ako, di mala ako pinasin, dinid ba ako, ganyan yan eh. Pag may baltik, bahala ka dyan. Sabi ko, parang gusto mo ba yata na ma-disgrasya, kaya di ka malang magpansin. Samantala may isa akong taong tinawagan, I message, hindi siya mag-reply. Talagang siya, automatic na nasagot agad sa mga tanong ko. Kasi wala man akong makausap. Ito na nga lang asawa kong kausapin ko, di man ganun talaga siya, budong-budong. Minsan, naiinis ako, totoo lang. Kaya yun. Sa totoo lang, hindi naman sa kung alam nyo lang, ako lang, dinadala ko lang yung ko. Ayaw ko lang kasi pahalata na basta nakikita nyo, i-enjoy ko lang kahit ayaw nyan. Magsayaw-sayaw, whatever, mag-camera. Kasi ayaw yung camera. Yun yung reason. Pero kung nakikita nyo siya, ganyan na talaga siya. Sa likod ng camera, ganun talaga siya. Pakialam yan, Kaya ako, pasaya na, na lang ako, nag-i-enjoy mag-isa. At syempre yung aking mga anak, and congrats sa mga anak ko, lahat sila mga scholarship, di ba? Kaya, proud mommy ako sa aking mga 3 anak na lahat sila mga scholarship, di ba? Saan ba nagmana? Siyempre sa mommy, di ba? Siyempre, proud lang ako, guys. Masaya ako. Kaya I will do my best for my kids. Yan ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho para sa aking mga anak. Ayun, thank you so much and I love you guys.